Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. At siyempre bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang morning, good evening, and good afternoon. Nasan man kayo sulok ng mundo naroon. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Una niyan, nais ko muna ring magpasalamat din sa mga nakapag-subscribe at dun sa patuloy na sumusubaybay at sumusuporta dito sa aking munting channel. Maraming salamat. At doon naman sa hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na mo kayo. At nagsama-sama ko tayo dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Alright? Ang pag-uusapan ho natin sa ngayon ay ang tungkol naman kay PBBM, tungkol sa ating mahal na Pangulo, kung ano ba yung mga ginagawa niya o mga nagawa na niya. At gusto kong ipakita dun sa isa sa nabanggit niya noon, na isa sa pangarap niya na mabigyan ang ating magsasaka tungkol din sa mga naaaning palay, na kasi noon ang ginagawa ng magsasaka pag may kaaanin nilang palay binibilad nila sa kalsada, sa basketball court, kumbaga kahit kung saan na lang, kung saan yung may space sila na paglalagyan. Pero itong tinatawag na rice processing system ay malaking tulong ito sa ating mga magsasaka. Ito nga ay simulan na, at ang plano nga ni PBBM ay mabigyan nito yung mga iba't ibang parte ng probinsya para matulungan yung magsasaka. Okay, nais ko munang panoorin natin kung ano ba itong tinatawag na rice processing system. At mismong si PBBM ang siyang magpapaliwanag at ipapakilala kung ano ba itong rice processing system. Okay? Sige na po, Secretary. Thank you, Secretary Kiko, for your introduction. Kasama rin natin ang tawag ni Governor na the forever mayor ng PDIG, pero ang title niya ngayon, Administrator. Alam nyo, itong mga proyektong ito yung mga proyektong ginawa namin dito ngayong araw. Galing lang kami sa Pasukin, sa Sulbec, na ginawang earth fill dam para maparami ang patubig. At alam naman po natin na lalo na kapag palay ang pinag-uusapan, ang pinaka-importante talaga ay ang patubig. Kaya dinadagdagan po natin ang irrigation, at yan po ang tinatrabaho ni Administrator Gillian
ngayon at para madagdagan ang ani ng ating mga magsasaka. At ngayon po ay andito po siyempre kasama natin si Governor Matt may Apo Mayor, Apo Vice, parang natatlo. And Dr. Obian is also here. Ito po si Dr. Santi Obian is the unang namumuno ng PhilRise. Hanggang ngayon, they were still offering his help. Kami magpapasalamat. We need talents like yours to help us dito sa lahat ng mga pinapag-usapan natin, Doc Obian, now only we can do it because dati hanggang dito na sa Ilocos Ngayon, pwede na tayo sa buong Pilipinas. Lahat ng ating iniisip na gagawin ay maaari na natin gawin. At isa na ito. This rice processing facility is one of the most important aspects. Ito yung isa sa mahalaga na aspeto doon sa ating tinatawag na value chain. Dahil kung isipin natin, kung wala ito, kung wala tayong processing, unang-una, yung drying natin, nandyan na naman sa kalsada, nandyan na naman sa basketball court, nandyan na naman kung saan-saan. At nasisira lang yung ani. Kaya mas maganda, meron na tayong malaking dryer dito. How big is it? It's 24 tons. 24 tons pero dalawa. There are two of them. So 24 tons ang capacity niya. Sa isang araw, kaya niyang ubusin yung 24 tons na yun. Kaya napakarami ang madry niya. Tapos papasok dito sa processing. At 3 tons per hour. Ang labas ng nakita ko, nung pinaandar namin, nakita ko na yung bigas. Ang ganda ng bigas. Naalala ko, tanghali na, nagutom tuloy ako dahil nakita ko yung bigas. But anyway, kaya mahalaga ito dahil ang mga farmer natin, halimbawa dito sa Pidig, tinatanong ko kay Admin Eddie, nung wala pa ito, magpapadala pa tayo ng palay natin hanggang sa Bulacan doon gigilingin. Sinong kikita ngayon sa processing? Yung may-ari ng processing, hindi yung farmer. Ngayon, dahil napunta na sa isang cooperative, etong ating processing, ay may babalik. Hindi na lalabas sa value chain ng Pidig, ng Ilocos Norte, ang pag-process. Kaya mababawasan ang gastos ng ating mga farmer. Alam nyo po, napakanipis lamang ang kita sa palay. At saka, kaya magkabagyo lang ng kaunti, kailangan tumaas ang presyo ng krudo, lumayo, masira yung processing, malayo ang pupuntahan, wala na, nawawala kagad yung kita. Kaya nandito na ito, mas lalapad ang kita na ganyan, mas maganda ang magiging hanap buhay ng ating mga magsasaka. At nagdala rin kami ng mga gamit, mga traktor, iba't ibang gamit, pati na ang mga binhi at yung mga yung ayuda sa fertilizer at pesticide para sa ating mga farmer. Lahat-lahat. Ang dala namin, ang halaga is 71 million. Lahat-lahat ang dinala natin dito ngayon. Para naman maipakita natin na talagang seryoso tayo. How many have we put of this around the country? 146 na itayo na natin na ganito. 146 na sa buong Pilipinas. Si Admin Gillian, pinipilit niya, sabi niya, unahin na natin yung Pidig. Sabi ko, wag, nakakahiya. Baka sasabihin ng mga tao, inuuno lang natin yung sa atin. Kaya medyo nauna yung mga iba, pero ngayon, ngayong araw na ito, binubuksan na natin. At ito ay para sa mas magandang pagsasaka ng ating mga kababayan, ng ating mga tigil-padig. Kasi kahit pagka ganito kalaki ang processing, hindi lang Pidig ito, buong probinsya, para makikinabang dito. At siguro pagka nakadilihensya pa tayo sa RCEP ng konti pa, baka na madagdagan na natin para naman lahat ng buong probinsya ay mararamdaman ang pagbabago
na ginagawa natin para sa agrikultura. At hindi lang ito, kagaya ng aking nabanggit, galing kami sa Sulbec. At that is one of the big projects that we are doing dahil nga sa irrigation. Ngunit ay meron tayong binubuo at naibabalita ko na sa inyo na sa susunod na taon, in 2025, mag-umpisa na yung irrigation project ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, and Abra. Yung matagal na nating, first time pa ako nag-governor dito, 1983. Pinag-uusapan na namin yan. Hindi lang matapos-tapos, naabutan ng 1986. Tapos hindi na binalik-balikan. Kaya sabi ko, sayang naman yun. Ang naging problema pati, ay linagyan natin ng mga iba't ibang aspeto, hindi lamang tubig, patubig, kung hindi ngayon meron ng hydroelectric power generation, meron na tayong pagkukuhanan ng irrigation at saka gagamit din tayo para sa mga bahay-bahay, sa household supply ng fresh water. Kaya ito po ay buo natin ginagawa para naman masabi natin. Kung maalala ninyo, nung pinag-uusapan namin bago pa ako umupo, may pinag-uusapan ko na talaga na kailangan buuhin ang value chain mula sa pagsaka hanggang sa processing, hanggang sa marketing, lahat-lahat dapat buuhin natin ng maganda para streamline ito. Hindi bumubuko lang mga gastos sa bawat hakbang. Pag mag-processing, magbabayad ka na naman. Pag ihahawling mo, magbabayad ka na naman. Pagdadalhin mo sa palengke, magbabayad ka na naman. Ngayon, hindi na. Ngayon, ang gagastos dyan ay ang cooperative, pero sila din ang makakukuha ng kita na makukuha at ibibigay sa kanilang mga member. Napakapalad naman ng Pintig Basi Multipurpose Cooperative at nasa inyo na. Pagandahin, kagaya po ng sabi ng gobernador, pagandahin natin ang takbo nito para makita ng mga iba at ma-inspire naman sila at sasabihin nila na meron tayong may pag-asa pa rin. Pwede nating ayusin ang ating agrikultura at gagayahin ang mga project na kagaya nito. So, this is something that we are very proud of. At tinatanong nga sa akin, nung sabi sa akin, para kang hindi napapagod. Ako, pag nakakita ako ng ganito, nawawala kahit na anong pagod ko dahil nakakatuwa ang makita na meron na tayong ganito. Hindi lamang dito sa Pintig, kundi sa iba't ibang lugar pa. At ito ang aming patuloy dahil sa aking pananaw, kailangan natin kilalanin ang ating mga magsasaka. Ating mga manalong tayo, kaya mangalap tayo. Na especially since nahirapan na sa tagtuyot ng El Nino, kailangan talaga tuloy-tuloy namin ginagawa ito para naman mas maganda maging ang agrikultura at kilalanin ng buong bansa. Dahil kung minsan ay nakakalimutan na ang bayani, ang bagong bayani natin dito sa Pilipinas ay ang lahat ng nagtatanim ng palay, lahat ng iba't ibang mais, lahat ng high value crop, lahat ng iba't ibang produkto, ang ating mga isda na nagdadala ng pagkain para sa buong Pilipinas. Kaya iyan ang aming kinikilala at tiyakin ninyo na nakakatiyak kayo na hanggat maaari, lahat ng maitulong namin ay itutulong namin sa inyo dahil napakahalaga ng inyong ginagawa. It is so important what you are doing. We cannot say it enough that the heroes of the day, lalong-lalo ngayon, the heroes of the day are our farmers and our fishermen. And so, asahan ninyo ng inyong pamahalaan ay nandito kasama ninyo lahat. Sabihan nyo lang kami. Lagi naman kami bukas at nakikinig kung ano yung pangangailangan ninyo. At sabihin nyo, nandyan ang ating mga local government officials, nandyan yung mga representante ng mga iba't ibang ahensya. At syempre, nandito lagi ako. At iba naman ng Ilocos Norte, may direct line sa palasyo yun eh. Hindi kailangan. Ito, kulitin niyo si Vincent. Sabihin niyo, pumunta siya sa palasyo pag may kailangan kayo.
Sigurado yun, hindi ako patutulugin yan hanggang basahin ko yung folder ninyo. So I'm very happy. Well, first of all, I'm very happy to be back in Ilocos Norte, but I'm also even more happy to be able to see that may progress yung ating ginagawa. At alam ko na sa darating na ilang buwan ay mararamdaman natin ang kaibahan dito dahil sa ating mga ginagawa nagdadagdag tayo ng processing, tinutulungan natin sa pautang ang mga farmer, tinutulungan natin sa technical, tinutulungan natin sa mga inputs at yan po ang ating patuloy na gagawin at asahan ninyo na hindi kayo nakakalimutan ng kahit sino sa Pilipinas. Hindi kinakalimutan ang kontribusyon ninyo sa lipunan ng Pilipinas. Mabuhay kayo. Ang biyag, bago Pilipinas na imbag na Agaluane. Yan ho yung bagong patatapos na proyekto ni PBBM, yung rice processing system. Marami na pala yung marami na pala yan. Marami nang napagtayuan yan sa iba't ibang parte na ng Pilipinas. Inuna pala niya yung sa mga ibang probinsya pa. At syempre, nakakaya nga naman kung unahin pa niya yung Ilocos Norte, parang gano'n. So sa ngayon lang pinakita to or meron na bang na ibang pinakita na ganyan. Itong tinatawag na rice processing system ay ito ay nandito na yung kayang kumbaga yung palay ay idadaan na lang dyan sa makinaryang yan, at yung makinarya na yung magpapatuyo ng palay. So hindi na kailangan ng mga magsasaka na ibilad pa yan sa kalsada o bilad pa yan sa araw sa basketball court. Hindi na. So napakaganda dahil pag-ani nyo ng palay, pwede nyo nang idiretso dyan sa kumbaga sa drying system ng makinaryang yan. And then pag natapos sa drying, dun din pwede mo na rin ilipat sa dun sa para maging na siya, ma-process na bigas. Pero una, dadaan muna siya sa drying, kumbaga. Kasi siyempre yung palay, pag pa lang yan, pag bagong ani, so hindi pa talaga siya pwedeng i-process ka agad o kumbaga sa bayuhin para maging bigas. Kailangan yan, pag bagong ani, ibibilad pa yan. So dahil nga meron ang makinaryang ganito na tinatawag na rice processing system, ay napakalaking tulong sa mga magsasaka. So nakikita ho natin kung paano o kung gaano yung malasakit ng ating presidente sa ating mga magsasaka. Tinawag nga niya na sila hero of the day, kumbaga. Nakatutok lagi siya sa mga magsasaka. Unang-una, yun nga, kailan lang marami na rin siyang binuksan na bagong dam, irrigation na makakatulong sa mga magsasaka. Marami na, siguro sa susunod nating vlog ay ipapakita ko yung mga nabuksan na dam at saka yung mga probinsya na kung saan yung bagong bukas na dam at saka yung mga irrigation na napakalaking tulong sa mga magsasaka.
At saka yun nga, nabanggit niya na yung pinaplano na malaking irrigation din na sasakupin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra pa yata, I think. So, hindi lang irrigation yung planong yun. Pwedeng ay i-convert nila sa hydroelectric. Ibig sabihin, pwedeng maka ano din ng power, kumbaga. So, hindi lang irrigation. Tapos, yung supply pa ng tubig sa household. So, napakaganda. Sana nga, magkaroon ng katuparan yung plano na yun. So, yun, nakikita natin yung malasakit at pagmamahal ng ating presidente sa ating mga magsasaka, mangingisda. At nakakatuwa. At ano din, kakaroon ka ng mixed emotion dahil nakikita mo kung paano lumagari ang ating presidente. Minsan mababalitaan mo nasa Cavite, tapos mga wala pang 24 hours nasa Cagayan de Oro, mga lugar na may mga malalawak na sakahan. So, yun, ganyan kasi pag ang ating presidente na si Bongbong Marcos. Pero marami pa rin dyan na maraming naninira at tinutuligsa ang ating Pangulo. Dun sa naninira dahil sa nabitawang sabi ni Presidente noon na kanyang pangarap na mapababa yung presyo ng bigas sa 20 pesos. Yun yung kinakalkal nitong mga tao na alam mo yun, mababaw yung kanilang naabot na pag-iisip or mababaw yung kanilang pasensya. Kasi hindi naman ho ganun kadali hindi naman ho kung sinabi niya na ibababa na yung presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo, ganun kaagad. Hindi ho. Kaya nga, nakikita nyo na yung ginagawa niya. Ginagawa niya lahat para matulungan niya yung ating mga magsasaka. Katulad yan, yung mga binibigay niyang tulong para magkaroon ng irrigation, magkaroon ng yung mga makinarya na gamit sa pagsasaka. Nakikita nyo naman kung gaano kasipag ang ating presidente. At alam ko, yan ay may malaking kaginawaan na may tutulong niya sa mga magsasaka. At gayon din sa ating mga magsasaka ay yun nga, magiging yung ani nila, magiging malago ang ani nila. Kasi pag merong irrigation, so magkakaroon sila ng second crop o kaya third crop. So hindi lang yung aasa sila sa ulan. So tsaka yan, yung tinatawag na rice processing system ay napakalaking tulong mo yan para sa ating magsasaka. So sana yung kayong mga walang ginawa kundi tuligsain ng ating gobyerno, tuligsain ng ating presidente, mag-isip-isip naman kayo. Nakikita nyo naman kung anong ginagawa ng presidente, anong tulong ang ginagawa niya sa ating mga magsasaka. Lahat ginagawa niya.
para matulungan yung magsasaka. At pag ang magsasaka naman ay nakapag-provide sila ng maraming harvest, ay sino ba makikinabang? Eh tayo din ho ng mga Pilipino ang makikinabang. Kaya yun ho sana din ang isipin ho natin. Hindi lang yung pang sarili na iniisip nyo. Katulad yan, kung sino man yung gusto nyong maging akala nyo mas magaling pa kay PBBM, ay mag-isip-isip po muna kayo. Ay nakikita nyo naman kung ano yung ginagawa ng ating presidente. Hindi ho siya yung puro salita, puro siya gawa. Kaya yung mga tumutilig siya dyan, nakala mo pagkagaling-galing. Akala mo sila na yung pinakamagaling at kayang mag-resolve ng problema ng ating bansa. Mga ano lang ho yun, mga puro dak-dak lang ang alam nila. Okay, yun ho, yun muna ho ang ating na ipakita ho ngayon sa mga nagawa ni BBBM. At dun sa susunod nating topic or susunod nating vlog, itatopic din ho natin yung mga iba bang nagawa niya. Upang sa gano'n naman ay may ipaabot din ho natin sa ating mga kababayan na ang ating presidente na si Bongbong Marcos ay napakasipag. At nakikita natin talaga ang kanyang pagmamahal sa ating sambayan ng Pilipino. Okay. Hanggang dito na lang at yun, sana wag niyong kalilimutan mag-subscribe, share, and i-press nyo na rin yung notification so that ma-notify ho kayo. Alright? Thank you and thank you for calling. God bless.